Nitong July 2026, isang dating pulis sa South Carolina ang naibalik sa Estados Unidos matapos magtago na mahigit 21 years bilang isang pugante. Ngayon haharap na siya sa kasong pang-aabuso sa isang menor. Ngunit hindi iyon ang tanging dahilan kung bakit matagal siyang hinahanap ng mga otoridad. Sa mismong araw na dapat sana siyang sumuko noong 2005, natagpuang wala na rin ang kanyang asawa sa kanilang tahanan matapos putukan habang natutulog sa kanilang kama. Saan kaya siya nakapagtago sa loob ng mahigit 2 dekada? At ano nga ba ang mga nangyari noong araw na iyon? Sa suburban Charleston, South Carolina, tahimik ang naging buhay ni Dan at Ludmilla Hires. Ito'y sa Goose Creek, isang komunidad malapit sa Charleston. Wala silang anak. Matapos iwan ng serbisyo bilang pulis, nagtrabaho si Dan sa construction at security, habang si Ludmilla ay nagtatrabaho sa shoe department ng Sears at sabay na nagsisikap ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ayon sa mga nakakakilala kay Ludmilla, isa siyang masipag na empleyado, mabuting asawa at isang taong nagsisikap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Kaya naman para sa mga taong nakakakilala sa kanya, mahirap isipin na may sino man na gugustuhin saktan siya. Samantala si Dan, na noon ay 32 years old, ay isang dating pulis na nagsilbi bilang school resource officer sa Trollsen Police Department. Bilang school resource officer, siya ang nagsisilbing ugnayan ng paaralan at ng pulisya, tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at nagbibigay ng gabay at seguridad sa mga estudyante. Sa mga panayam ng mga investigador, inilarawan ng magkaibigan na mag-asawa si Dan bilang isang mabuting asawa at respetadong dating opisyal. Ayon sa kanila, tila maayos at masaya ang pagsasama nila ni Ludmilla. Makikita rin ito sa isang home video na kuha ilang buwan bago ang trahedya, kung saan masaya nilang pinagdiriwang ang ika-24 na kaarawan ni Ludmilla. Ngunit habang mas lalong sinusuri ng mga investigador ang buhay ng mag-asawa, unti-unti ring may mga detalyeng lumitaw na taliwas sa kanilang tila masayang pagsasama. Natuklasan ng mga otoridad ang ilang liham na ipinadala ni Ludmilla sa kanyang kapatid sa Brazil. Sa mga sulat na iyon, ibinahagi niya ang mga suliraning matagal na niyang kinikimkim. Ayon kay Ludmilla, pakiramdam niya ay hindi siya nabibigyan ng sapat na atensyon ni Dan at madalas ay siya pa ang kailangan maunang magpakita ng pagmamahal at lambing. Isinulat din niya na mas madalas pa siyang makatanggap ng papuri mula sa mga kaibigan ng kanyang asawa kesa sa mismong asawa niya. Pagkatapos, bigla umanong nagbago ang kilos ni Dan. Isang araw, niyaya niya si Ludmilla sa isang romantikong bakasyon sa Myrtle Beach. Layunin nitong muling buhayin ang kanilang pagsasama. Habang naroon sila, tumawag pa si Ludmilla sa kanyang kapatid sa Brazil at ikinuwento na tila para silang nasa pangalawang honeymoon. Ayon sa kanya, naging mas maalaga si Dan, ipinakita nitong muli ang kanyang pagmamahal at naging mas malapit silang mag-asawa. Ngunit hindi nagtagal ang saya ni Ludmilla. 2 araw lamang matapos silang makauwi mula sa kanilang bakasyon, isang nakapanlulumong tagpo ang bumungad sa ina ni Dan nang bumisita ito sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nakahiga pa rin si Ludmilla sa kama, ngunit agad niyang napansing hindi na ito humihinga. Batay sa investigasyon, tila natutulog pa si Ludmilla nang siya ay putukan. Walang palatanda ang nagkaroon ng pakikipaglaban o pagkakataong makadepensa siya ng sarili. Isa pang nakatawag pansin sa mga pulis ay ang pagkawala ng armas na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Wala rin sa bahay ang asawa nito, si Dan. Dahil dito, mabilis na nabuo ang hinala ng mga investigador na umalis siya matapos ang insidente. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabuo ang isang mas komplikadong larawan ni Dan. Sa paningin ng marami, isa siyang dating pulis, isang respetadong opisyal at isang taong nagsilbing gabay at huwaran sa mga estudyante bilang school resource officer.
Lumabas sa investigasyon na madalas umano siyang bumisita sa mga escort or strip club. May mga ulat din na nagsasabing nakipag-ugnayan siya sa ilang mas batang babae. Ang mga impormasyong ito ay naging bahagi ng mas malawak na pagsisiyasat ng mga otoridad. Sa paglipas ng mga araw, naniwala ang mga investigador na sapat na ang kanilang ebidensya upang kasuhan si Dan sa pagpaslang sa kanyang asawang si Ludmila. May mga kapitbahay na nagsabing nakita nila si Dan sa lugar ng krimen sa panahong pinaniniwalaang naganapang insidente. Samantala, ipinakita rin ng pagsusuri na ang tumama kay Ludmila ay kapareho ng kalibre ng armas na pagmamay-ari ni Dan. Ngunit kahit may kaso na laban sa kanya, isa na lamang ang pinakamahalagang tanong: nasaan si Dan? Naniniwala ang mga investigador na matapos ang krimen, umalis siya gamit ang pulang Chevrolet Aveo ni Ludmila. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, nakuhanan siya ng surveillance camera habang gumagamit ng ATM sa isang convenience store na halos 160 kilometers ang layo mula sa kanilang bahay. Pagkaraan nito, natagpuan ang sasakyan na iniwan sa parking lot ng isang ospital sa Laredo, Texas, malapit sa hangganan ng Mexico. Dahil dito, isa sa mga unang hinala ng mga otoridad ay maaring nakatawid na siya papuntang Mexico. Pinangunahan ng US Marshal Service ang malawakang paghahanap kay Dan. Sinundan nila ang maraming ulat at posibleng lokasyon hindi lamang sa Mexico kundi pati sa Canada, United Kingdom at Australia. Habang tumatagal ang paghahanap kay Dan, lalo ring napagtanto ng mga investigador na hindi sila basta-basta humahabol sa isang karaniwang suspect. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, magalang siya, kalmado at madaling makibagay sa iba't ibang sitwasyon. Dahil dito madali siyang pagkatiwalaan ng mga taong nakakasalamuhan niya. Para sa mga otoridad, isa itong malaking hamon dahil maaari siyang nagtatago sa harap mismo ng maraming tao nang hindi napapansin. Kasabay nito, mas marami pang detalye tungkol sa kanyang lihim na pamumuhay ang unti-unting lumabas. Sa loob ng halos 7 taong pagsasama nila ni Ludmila, marami pala sa kanyang mga katrabaho ang hindi man lang alam na meron siyang asawa. Madalas umano siyang lumabas kasama ang mga katrabaho nang hindi kasama si Ludmila. Isa pang nakakagulat na natuklasan ng mga investigador ay ang simula ng relasyon nila ni Ludmila. 15 years old pa lamang si Ludmila na makilala niya si Dan na noon ay 24 years old. Habang bumibisita siya sa Estados Unidos mula sa kanyang sariling bansa, ang Brazil. Sa loob ng 2 taon ay nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa malayo. Nang maglaon, pumayag ang ama ni Ludmila na lumipat siya sa Charleston upang pakasalan si Dan sa edad na 17. Umaasa ang kanyang pamilya na magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan sa Amerika. Ngunit ayon sa mga liham na ipinadala ni Ludmila sa kanyang kapatid, ilang sandali matapos silang ikasal, hindi naging madali ang kanyang bagong buhay. Sa isa sa kanyang mga sulat, isinulat niya, "Hindi ko alam kung nagbabago na siya, pero kahit papaano ay hindi na siya lumalala. Pakiramdam ko, hindi siya natatakot na mawala ako dahil iniisip niyang pagkaari niya ako." Hindi malinaw kung alam na ni Ludmila ang lahat ng lihim na ginagawa ng kanyang asawa. Ngunit ayon sa mga otoridad, malamang ay hindi niya naisip na masasangkot din si Dan sa isang hiwalay at mas mabigat na kaso na kinasasangkutan ng isang menor. Isa sa mga naging mahalagang saksi ay si Lauren Ramsey. 19 na taong gulang na siya nang ikwento niya ang kanyang karanasan sa mga investigador. Ngunit na magsimula ang lahat, 8 years old pa lamang siya at 32 years old naman si Dan. Ito ay kasalukuyang nagsisilbi pa bilang pulis. Nagkakilala sila sa isang karate school sa Charleston kung saan pareho silang nagsasanay. Ayon kay Lauren, sa mga unang linggo pa lamang ng klase ay madalas na siyang kausapin ni Dan. Nagtatanong ito tungkol sa kanyang pangalan, kung sino ang kasama niya at kung nasaan ang kanyang ina. Dahil pulis noon si Dan, kilala bilang isang taong may magandang reputasyon, naging kampante ang ina ni Lauren sa kanya. Ayon sa kanyang ina, lumaki si Dan sa isang reliyosong pamilya sa isang maliit na bayan at may imahe ng isang mabuting tao. Dahil dito, hindi niya inakalang may dapat siyang ipag-alala. Habang lumilipas ang panahon, naging malapit si Lauren kay Dan
at nagsimula niya itong tignan bilang isang ama na hindi niya naranasan sa sariling buhay. Isang tiwalang ayon sa mga investigador, kalaunan ay sinamantala umano ni Dan. Dahil sa magandang reputasyon ni Dan bilang isang pulis, lubos na nagtiwala ang ina ni Lauren sa kanya. Kapag abala siya sa trabaho o hindi maihatid ang anak sa karate o soccer practice, si Dan ang kusang tumutulong. Minsan pa nga sinusundo niya si Lauren gamit ang kanyang police car at hinahayaan itong pindutin ang mga ilaw at iba pang kontrol sa sasakyan. Para sa isang batang tulad ni Lauren, pakiramdam niya ay ligtas siya. Sa kanyang isip, ang isang pulis ay naroon upang magbigay ng proteksyon at tumulong sa iba. Ikinuwento ni Lauren na may mga pagkakataong hindi siya komportable sa paraan ng pagtrato sa kanya ni Dan. Ngunit noong bata pa siya ay hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Mas pinili na lamang niyang manahimik dahil natatakot siyang walang maniniwala sa kanya. Ayon sa kanyang salaysay, sinasabi umano ni Dan na dahil isa siyang pulis, mas paniniwalaan siya ng mga tao kesa sa isang bata. Habang lumilipas ang panahon, lalo umanong naging kontrolado ni Dan ang kanyang pakikitungo kay Lauren. Ayon sa investigasyon, may mga pagkakataong dinadala niya ang bata sa mga lugar na inililihim niya sa iba upang walang makapansin. Tumagal umano ang sitwasyong ito na humigit kumulang 18 months bago tuluyang maglakas loob si Lauren na sabihin sa kanyang ina ang lahat. Lubos ang pagkabigla ng kanyang ina nang marinig ang mga isiniwalat ng anak. Agad siyang lumapit sa mga otoridad at nagsagawa ng masusing investigasyon. Dahil sa mga natuklasan, kinasuhan si Dan ng mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa isang menor at tuluyang siyang natanggal sa serbisyo bilang pulis. Ngunit ayon sa mga investigador, hindi lamang ito ang naging bunga ng mga pangyayaring iyon. Nang malaman ni Ludmila ang mga paratang laban sa kanyang asawa, una niyang pinili itong suportahan dahil nahirapan siyang paniwalaan ang mga akusasyon. Gayunpaman, nakipag-usap din siya sa mga investigador bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat. Ayon sa mga otoridad, naniwala silang itinuring ito ni Dan bilang isang matinding pagtataksil. Sa kanilang teorya, ito ang isa sa mga naging motibo sa pagpaslang kay Ludmila. Noong March 15, 2005, nakatakda sanang sumuko si Dan sa mga karagdagang kasong isinampa laban sa kanya sa Dorchester County. Ngunit sa mismong araw na iyon, na matagpuan din ng kanyang asawa na pinaslang, hindi siya dumating sa tanggapan ng sheriff kung saan siya dapat makipagkita sa kanyang abogado. Isang malungkot na kabalintulaan ang nakita ng mga otoridad sa nangyari. Sa panahong pinakamabigat ang kinakaharap ni Dan, si Ludmila ang nanatiling nasa kanyang tabi. Ngunit ayon sa paratang ng prosecution, sa halip na suklian ng suportang iyon, siya mismo ang naging biktima. Dahil sa kanyang pagtakas, inilagay si Dan ng US Marshal Service sa listahan ng mga pinaghahanap na pugante sa Estados Unidos. Para sa mga otoridad, ang paghahanap sa kanya ay hindi lamang tungkol sa paglutas sa pagkasawi ni Ludmila, kundi pati na rin sa pagharap niya sa iba pang mabibigat na kasong nakabimbin laban sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nanatiling palaisipan kung nasaan si Dan at kung paano niya nagawang mawala matapos ang trahedyang yumanik sa kanilang pamilya. Hanggang noong 2018, muling nabigyan ng bagong direksyon ang paghahanap kay Dan. Matapos malaman ng mga otoridad na maaring nakatira siya sa Shanghai, China, gamit ang peking pangalan na David Williams. Ayon sa mga ulat, nakatanggap ang isang lokal na estasyon ng balita ng mensahe sa Facebook mula sa isang babae sa China na nagsabing nakilala niya ang kanyang dating English teacher bilang ang lalaking nasa listahan ng mga pinaghahanap ng US Marshal Service. Matapos makumpira ang impormasyon, sinabi ng US Marshal Service na mayroon pa ring aktibong federal warrant laban kay Dan dahil sa pagtakas upang maiwasan ang paglilitis. Noong Miyerkules, July 22, 2026, dumating sa China ang mga opisyal ng US Marshal Service upang kunin si Dan at ilagay siya sa kustodiya ng mga otoridad bago siya ibalik sa Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal, naging posible ang kanyang pagpabalik dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng Amerika at mga otoridad sa China. Sinabi ng mga opisyal ang pagpabalik ni Dan sa South Carolina ay isang mahalagang hakbang
upang tuluyan na siyang managot sa mga kasong matagal nang nakabinbin laban sa kanya. Kung mapapatunayang guilty si Dan, maaari niyang harapin ang mabigat na parusa. Kung mahatulan sa kasong pagpaslang sa kanyang asawa, maaari siyang makulong na mahabang panahon o posibleng habang buhay. Depende sa magiging hatol ng korte. Maaari rin siyang makatanggap ng karagdagang parusa kung mapatunayang guilty sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa menor at pagtakas upang maiwasan ang paglilitis. Gayunpaman nanatili siyang inosente sa mata ng batas hanggat hindi siya napapatunayang guilty sa korte. Sa panahon ngayon, napakahirap minsan magtiwala. Madali tayong maimpluwensyahan ng posisyon, titulo o magandang reputasyon ng isang tao. Madalas bumubuo tayo ng pananaw batay lamang sa mga naririnig natin at sa imahe na ipinapakita nila sa mundo, habang nakakalimutang tignan ang mas malalim na bahagi ng kanilang kwento. Dahil hindi lahat ng nakikita natin ay isang buong katotohanan, minsan ang tunay na pagkatao ng isang tao ay lumalabas lamang sa mga panahong sinusubok ang kanyang mga desisyon, prinsipyo at mga bagay na matagal niyang itinago. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!